Welcome po kayo sa ating programang Patnubay sa Kalusugan dito sa Facebook. Sa akin pong YouTube ay Rose Alfonso. Atin pong sagutin ang katanungan po ni Aling Carol Bestida ng Sampaloc, Manila. Ma'am Rose, ako po'y high blood. Gusto ko po na i-discuss ninyo ang tungkol sa high blood. So yan po yung inyong kahilingan para daw marami siyang matutuhan tungkol sa nature ng hypertension. Ang hypertension, yung mataas na presyon ng dugo, kilala po bilang high blood o hypertension. Ito isang condition kung saan ang puwersa ng dugo na tumutulak laban sa yung mga pader ng artery ay masyadong mataas. Diba? Yung nabubuhay tayo sa dugo natin, pinapump ng heart natin yung dugo para mag-circulate sa buong katawan natin. Kapag sinabing high blood ka, merong force, may puwersa doon sa dugo na tumutulak sa daluyan ng ating dugo. Kaya pagka napinsala yung daluyan ng dugo, paglipas ng panahon, maaaring itong magkaroon ng malubhang problema. Tulad po ng atake sa puso at saka stroke. So, unawain po natin ang sanhi ng high blood, yung edad. Kasi yung blood pressure tumataas habang tayo po ay nagkakaedad na. Tulad po ako, nasa senior years, 70 years old. Pagka may edad ka, laging sinasabi ng doktor, ay naku nanay, sabi sa akin. Ganun po talaga kasi senior na po kayo eh. Natural lang po na talagang tumataas ang presyon ng dugo habang nagkakaedad. Tapos meron kang family history kasi yung tatay ko po ay high blood. At saka, anyway, hindi naman ako mataba. Yung po kasing sobrang taba, nagbibigay hirap sa puso at sa daluyan ng dugo. Isang reason din ng high blood yon. Tsaka kulang ka sa exercise. Kaya importante, meron kang regular exercise para bumaba ang blood pressure mo. At meron kang poor diet, lalo na kung ang diet mo, everyday, masyado kang carnivorous. Mahilig kang kumain ng pork, baboy, hipon, alimango, alimasag, tahong talaba pusit. Mahilig kang kumain yan, beef, ganon. At maaalat pa, at mga saturated fat, at saka mataas ang cholesterol nun. Ito po sa daluyan ng dugo, pwedeng magbara yun. Lalo na pa, naninigarilyo ka, kasi yung sigarilyo, ay nadadamage yung mga daluyan ng dugo at tataas ang blood pressure mo doon. At sa sobrang pag-inom ng alak, nakakatas din ng BP yun. Kaya ngayon, lalo na po kung may stress ka, nagko-contribute sa high blood pressure pag very stressful ang buhay nyo. Merong mga medical condition tulad ng sakit sa bato at mga thyroid problem, apektado ang BP mo dyan. Paalala mo na po sa ating supplement na vitamin C Super B Complex. Alam nyo, para i-maintain yung ating lakas, lalo na sa stressful life, over-fatigue ka, kulang ka sa tulog, para hindi ka madaling magkasakit, bigyan mo ng pananggalang, bigyan mo ng tamang sustansya yung katawan mo. Ang vitamin C Super B Complex, water-soluble vitamins yan, once a day lang naman, iniinom mo to, wala pang laman ng tiyan. Kasi po, ang Super B Complex saka vitamin C, hindi naiimbak sa katawan yan. Kaya pag umiinom ka nito, uminom ka ng maraming tubig, no? Ito po ay panlaban sa infeksyon, protection sa free radical, para hindi ka magka-cancer. Tumutulong ito para magkaroon ka ng production ng collagen, isang uri ng protina para maging malakas yung ating buto, balat at ugat at saka kalamnan. Ang Super B Complex plus yung vitamin C, ganyan, pampalakas at saka sa yung ating mental health din. Tumutulong sa production ng pulang dugo para magdala ng oxygen sa buong katawan. Kaya nag-aambag din pong vitamin Super B Complex sa malusog na balat at buhok. Yan po ang dapat natin isama sa ating everyday supplement. Pagka high blood ka, kailangan po meron kang healthy lifestyle, healthy diet. Huwag kang mahilig sa maalat, lalo tayo mga Pilipino, mahilig tayo sa sausawan, patis, toyo,
Tapos yung mga yung mga bagoong, 'di ba? Mahilig pa tayong kumain ng mga daing, 'di ba? So masyadong maalat yung kinakain natin. At mahilig tayong kumain ng mamantikain. At saka napapabayaan yung ating exercise. At pag nag-asawa na yung babae, tumataba na, lalaki o babae. Kaya tapos yung stress management mo, ay hindi mo makontrol. Kaya kailangan para makatulong sa pagpababa ng presyon ng dugo sa lifestyle mo, pagkagising mo sa umaga, nakakatulong yung pag-inom ng tubig sa umaga. At least po, meron kayong pagising mo, kada 5 minuto, inom pa ng 1 basong tubig. Bo, pagising mo, 1 basong tubig. After 5 minutes, 1 baso ulit. After 5 minutes, 1 baso ulit. Kasi po yung kasing tubig ay madaling ma-absorb ng ating tiyan, ng ating bituka, pag walang laman ng tiyan. Kaya mahalaga ang tubig sa pagpanormal ng presyon ng ating dugo. Bakit? Kasi pagka napapanatili niya yung sapat na dami ng dugo. Kasi ang dugo na po natin ay karamihan ay tubig. Kapag kulang ka sa tubig, ay lalapot ang dugo mo at maaring tataas ang blood pressure mo. At saka yung tubig na iniinom mo, nakakatulong sa bato. Ang bato ay nag-aalis ng sobrang alat, di ba? Number 1, kalaban ng ating katawan, salt, di ba? So, pag minom pa ng tubig, natatanggal mo yung sobrang sodium sa katawan. Kaya pagising mo sa umaga, wala pa laman ng tiyan mo, inom ka ng tubig. Kaya sabi ko, 3 baso, kada 5 minuto, 1 basong tubig. Tsaka yung between meals mo, bawa, kumain ka ng alas 8 ng umaga, after 2 hours, inom ka ng 1 basong tubig. Ganon, di ba? Kaya yung merienda time mo, inom ka ng tubig, salip na soft drinks, halip na alak, ganon. Yan, yung sodium mo sa katawan, bababa. Yan ang pangunahing sanhi ng pagtaas ng presyon ng dugo mo. Kaya yung pag-inom po ng tubig, nakakatulong sa bato para maayos gumana, mailabas ang labis na sodium. At saka pag meron kang sapat na tubig, ay magdudulot ito ng pag-alis ng lapot ng dugo. At saka ang gawin mo din, pagka high blood ka, maglagay ka ng malamig na tuwalya sa batok mo. Yan, maglagay ka ng malamig na tuwalya. Kasi yung malamig na compress ay nagpapababa ng temperature ng dugo na dumadaloy sa yung ulo at leeg. At nagko-constrict ang blood vessel, maaring magpababa ito ng presyon ng itong dugo. Try nyo po yung paglagay ng cold compress. At saka yung lamig ay maaring makatulong sa mabawasan ang tension ng ugat sa leeg at ulo. Makatulong bumaba ang presyon ng dugo mo. Kaya ang isa rin pwede mong gawin, yung proper diet. Di ba? Kumain ka ng pagkain mababa sa sodium, saturated fat, cholesterol. Bakit mahalaga sa yung pagkain ang mababa ang sodium, saturated fat at cholesterol? Kasi pag sobra ka sa alat sa katawan, mapapanatili yung tubig. Kaya nagmamanas kasi yung salt kasi nagpaparetain ito ng tubig. Kaya pag na-retain ang tubig sa katawan, tataas yung dami ng dugo sa katawan mo, kailangan ipump ng puso mo. Ang resulta nito, tataas ang presyon ng dugo mo. Ang saturated fat po, ito yung nagpapataas ng bad cholesterol sa dugo. Kasi po ito'y nagpapatigas ng artery. Kaya pag palakain ka ng bulalo, kumakain ka ng lechong baboy, ganon. Kaya ngayon pag December, daming na heart attack na stroke. Ang daming sinusugod sa heart center kapag ka po, yung Noche Buena, ganon, kasi puro pagkain yun, di ba? Kaya ito po yung nagpapahirap sa dugo, sa daloy ng maayos. Kaya tataas ang presyon ng dugo. Pag nahirapan po yung puso na magbomba ng dugo sa buong katawan, pag merong humaharang, di ba, meron pong barado yung gripo mo, di ba, nagpapump ka. Pag konti yung dumadaloy, pump ka ng pump. Tapos pag merong nakaharang na isang bagay, dahil dadaan ka, itutulak mo yon. Another pressure na naman. Kaya nga po para malaman nyo kung ano po yung saturated fat,
para ba yung ano, imaginein mo yung saturated fat, ito'y para bang meron kang sumakay ka sa bus na crowded ng pasahero yung bus. Itong passenger na to, ito po yung nagre-represent ng mga nakain mong taba, nag-pack together, nagkapit-kapit. Kaya wala nang room sa bagong passenger. Kaya nangyayari, nagdidikit-dikit kayo, hindi na kayo makalakad. Parang ganun po nagagawa ng saturated fat. Kaya nga po yung saturated fat ay katulad po ng butter o mga margarine. Yan po yung saturated fat na tinatawag. Pag nag-consume ka ng maraming butter, maraming margarine, kasi yung po mga cookies na kinakain natin, maraming nilalagay po dyan saturated fat. Bawa yung banana cake, ang daming butter yan, di ba? Yung mga cookies, yung mga chocolate, ganyan, saturated fat yan, nagko-contribute sa cholesterol, high cholesterol, at kaya hindi katulad po nung unsaturated fat. Ang unsaturated fat, para ba yung sumakay ka sa isang bus na empty seat, merong spaces para inaalaw po niya na makapag-circulate ang dugo sa ating katawan. Kaya pag mataas ang antas ng cholesterol, nag-aambag ito sa plaque, sa ugat, no? Nagpapahirap sa dugo na dumali ng maayos. Pagka hindi dumadali ng maayos yung dugo, tataas po yung pressure. Alam niyo, meron po tayong bagong produkto, yung ating flaxseed oil. Ito pong flaxseed oil ay isang popular na dietary supplement. Nagmumula sa mga buto ng halaman na flax. Ito ay puno ng mahalagang nutrients. Ang flaxseed oil po, ito po ay nagpapababa ng cholesterol. Ito yung nakakatulong para bumaba yung masamang cholesterol at tataas naman yung good cholesterol mo. Kaya pag tumas ang good cholesterol, bababa yung BP mo. Marirelax yung dalo yan ng dugo, magre-resulta nito, mag-normal ang blood pressure nyo. At saka po yung flaxseed oil, nababawasan ng pamamaga. Kasi nga po ang ating flaxseed oil, meron siyang anti-inflammatory properties. Nakakatulong para protektahan ang daluyan ng dugo mula sa pinsala. Ito po isang uri ng fatty acid, maaring makatulong sa pagpapabuti ng daloy ng dugo, binabawasan ng panganib sa atake sa puso, stroke. Ang nagagawa din po ng flaxseed oil, lunas sa paninigas ng dumi. Kapag kayo po ay constipated, lalambot ang dumi mo, lalakas ang regular na pagdumi mo. At ang flax oil, ito yung nagpapagaling ng good bacteria sa bituka mo. Nagtataguyod ng mahusay na digestion. At ang flax oil, pampabalanse ng hormonal. Kaya nagpapagaan ng simptoma ng menopause. Ang flax oil, nakakatulong po ito sa hot flashes at night sweat sa gabi. At nagkakaroon ka ng regular hormonal. Ito po kasing flax oil, nakakatulong sa pag-regulate ng antas ng hormone, lalo na sa kababaihan, lalo na po kung irregular ang menstruation nyo at meron kayong PCOS. Meron siyang anti-inflammatory properties dahil sa essential fatty acid na sa flax oil, nababawasan ng pamamaga sa katawan, kabilang na po yung arthritis, no? Yung kung meron kang rayuma. Kaya, at saka meron siyang antioxidant properties, ito po yung essential fatty acid, protection sa selula ng bato, pang-control ng presyo ng dugo, bababa ang presyo ng dugo mo, nababawasan ng stress sa bato, nababawasan ng panganib din sa cancer. Kaya nga po sa pag-aaral, ang flax oil nakakatulong sa pagbawas sa panganib sa ilang cancer. Ito rin po yung nagpapagana ng utak, sa kalusugan ng ating utak, sa ating cognitive function, sa ating understanding at pag-iisip. Yan po ang nagagawa ng flax oil. Pwede po kayong mag-order, no? Yung isang bote natin, 90 soft gel, good for 1 month, 3 times a day mo itong iinumin after meal. At ang maganda nito, gaganda pa yung tulog mo. At saka gaganda yung daloy ng ihi mo. Kaya kung ikaw ay merong prostate problem, nahirapan kang umihi,
maganda yung flax oil na yon. Yon, masakit ang puso mo pag ihi ka, maganda po yon, sasarap pa yung tulog mo. Yan po yung makakatulong kung high blood ka. Alam mo yung regular exercise, at least meron kang 30 minutes sa isang araw, mahalaga ito kasi bababa ang presyon ng dugo mo. Kasi pag nag-exercise ka, pinalalakas ang puso at mga ugat mo, nagpapabuti sa circulation ng dugo, nagpapababa ng presyon ng dugo. At papayat ka pa kasi pag nag-exercise ka, nasusunog yung calories, bababa ang timbang mo. Pagka kasi mataba ka, ay pangunahing factor sa high blood. Kaya, at saka one thing, kapag kayo ay nag-exercise, kasi pagka mataba ka, nagkakaroon ka ng insulin resistance. Ito isang hormone nagpaparegulate ng asukal sa dugo. Ang insulin resistance ay nagdudulot ng pagtaas ng presyon ng dugo. Ano po ba yung insulin resistance? Nagpo-produce ka ng insulin, pero yung insulin hindi makapasok sa katawan mo para pababain yung dugo mo. Kaya nangyayari, nandun lang sila sa labas. Tataas yung sugar mo. Hindi, dapat pumasok yan sa cellula mo dahil hindi makapasok, merong insulin resistance. Para ba yung gate, hindi mabuksan yung doorknob. Kaya hindi makapasok po yung insulin. Kaya ang tawag doon, insulin resistance. Kaya pag sumobra yung insulin mo, tataba ka. Dadami po yung dugo, yung sugar sa dugo mo kasi yung insulin hindi makapasok. Kaya pag maraming sugar sa labas dahil hindi makapasok, hindi maihatid ng insulin sa cellula mo, magre-resulta ito ng high blood at saka inflammation. Kaya ang labis na taba sa katawan, nagdudulot ng chronic inflammation, makipinsala sa daloy ng dugo, magpapatas ng presyon ng dugo mo. Kasi yung pamamaga na isang malaking contribution sa pagtaas ng dugo sa mga taong matataba. Kaya nga po pag mataba ka, nagdudulot. Ano po ba yung inflammation? Bakit nagkakaroon po ng inflammation pagka mataba ka? Kasi po yung layer, di ba, yung dumadalo yung dugo natin sa ugat natin. Tapos yung dalo yan ng dugo, meron dong panloob na layer, ang tawag doon, endothelium. Kapag mataba ka, yung endothelium na yon namamaga. Pagka namaga yun, magiging sanhi ito ng hindi na siya flexible. Diba? Tulad tayo, pagka namaga yung ngipin mo, mamumula, diba, masakit. Ayan, at saka, hindi mo siya magalaw. So, pagka mataba ka, nagko-contribute sa inflammation, yung may babawasan yung flexibility ng ugat, yung daluyan ng dugo mo, hindi may tulak, hindi makaagos ng tama. Mahigpit ang daluyan ng dugo mo. At pagka nasira yung daluyan ng dugo mo, madaling mablock yung plaque. Halimbawa, kumain ka ng ice cream, kumain ka kumain ka ng chicken, di ba? Kumain ka ng sinigang na baboy, kumain ka ng beef steak, ganon. Yung saturated fat doon, siyempre matutunaw yon, sasama circulation ng dugo. Dumaan siya doon sa namamugang daluyan ng dugo. Madaling kumapit yung sebo doon, pagka po namamaga yung daluyan ng dugo mo. Kaya, mamumuo yung plaque, binubuo yung taba, cholesterol, iba pa mga substances. So, mahirapan yung daloy ng dugo mo. Ang resulta, pagtaas ng presyon ng dugo mo. Kaya ngayon, kapag mataas ang production ng substance na nagtataas ng presyon, kaya po, kasi ito pong sanhi ng mahigpit na daluyan ng dugo, pagtaas ng daluyan ng dugo, kasi nga dahil merong lumabas na substance na tinatawag nating cytokine. Ito isang activating immune cell na po-promote ng inflammation. At ang isa pa, kapag malaki yung tiyan mo, yung visceral fat na tinatawag, yung taba na nakapaloob sa tiyan, na mapanganib yan sa high blood. Ang tawag po dyan ay visceral fat. Kapag malaki yung mga nakadikit na taba sa loob ng tiyan mo, nagkukos ito ng inflammatory substance. Kaya,
nagko-contribute ito sa high blood, mga sakit sa puso, at saka stroke, no? Kaya kailangan po iwasan natin ng sobrang katabaan. Kaya nga po yung chronic inflammation ay isang sanhi ng hypertension dahil sa sobrang katabaan mo. Meron po tayo isang supplement, yung aloe vera. Ito pong aloe vera na to, meron itong amino acid. Ito po'y maganda sa ating buhok at balat para din sa ating digestive system. Tumutulong ang aloe vera sa malusog na pagtunaw ng pagkain. Magandang ito sa mga problema sa constipation, sa heartburn, acid reflux, acidity, and liver problem. Ang nakakatulong ito, protektahan ang lamad ng ating digestive tract. Diba? Pagka may ulcer ka, yung lamad, yung lining ng bituka mo, ng tiyan mo, diba, nasusugat. So, ang ginagawa ng aloe vera, iniiwasan po na mamaga yun. Kasi bago magkasugat, mamamaga muna yon. Kaya nga po, ang aloe vera, ito isang parang malapot o madulas na substance na may kakayanan na pangkalma at protection sa mga namamagang lamad o lining natin digestive tract. Nakakatulong ito sa constipation, heartburn, mahinang atay, at di natunawan, at acid reflux. Kaya nga po yung aloe vera, tinatawag nating miracle plant ito. Meron 75 active na constituent, vitamins, enzyme, mineral, at amino acid. Kaya ngayon, kailangan para ang blood pressure natin, mabawasan yan, mapababayan, iwasan mo yung inflammation na tinatawag sa pamamagitan ng pagpababa ng timbang mo. Lalo na po yung taba sa tiyan, no? At saka kailangan din nag-exercise ka din. Kasi pag nag-exercise ka, naglalabas ka ng chemical na tinatawag nating endorphin. Itong endorphin na to, panlaban ito sa stress, no? Kasi pag na-stress ka, may ambag yan sa presyon ng dugo mo. At saka pag nag-exercise ka, gumaganda yung tulog mo. At maaaring makatulong po ito na yung bang makontrol ang high blood mo. Kaya kailangan mag-exercise ka, at least meron kang 30 minutes every day. Walking exercise or magsumba ka. Panatilihin mong malusog ang timbang mo. Kung ikaw ay sobrang timbang, pababain mo yan. Kaya nga, lagi ko sinasabi, mag-lose ka ng weight, no? Kaya dagdag trabaho sa puso mo yan kapag sobrang timbang mo eh. Nagtatrabaho ng sobra, nahirapan ng puso mo kapag mataba ka, no? Kaya tapos pagka mataba ka, magdudulot ito ng insulin resistance condition na ang selula ng iyong katawan ay hindi niya magamit yung insulin, isang hormone na nagpapababa ng sugar mo. Kaya pag meron kang insulin resistance, ay may connection ito sa high blood. Ang labis na timbang, nagdudulot ng chronic inflammation, makapinsala po sa daloy ng dugo, magpapatas ng presyo ng dugo mo. Paalala po sa ating crystal oil, kung meron po kayong aray-aray sa katawan, arthritis, pananakit ng kalamnan, ito po'y masakit ang ulo, nahihilo, ipahid mo lang yan. Nawawala yung sakit ng tuhod, sakit ng sakong, sakit ng balakang. Pag naninikip ang dibdib mo, ipahid mo. Nagbabara ilong mo, ipahid mo, amuyin mo yan. Nare-relax po yung yung aroma niyan, nakakatulong sa tutulog mo. Ang crystal oil nakakatulong para mawala yung bara sa ilong mo, makakahinga ka ng mabuti. Yung pananakit ng dibdib mo, pananakit ng tiyan mo, may pangkalmanting effect yan sa tiyan mo. Nakakatulong para kung masakit ang tiyan mo, yung bloated ang tiyan mo, at pang-control po yan sa pagsusuka. Pangontra yan sa lamok. Ang crystal oil, hindi gusto ng lamok, yung amoy niyan, tinataboy niya. Kaya, pag nakagat ka at makati, nawawala. Available po yan sa Patubay, kung gusto nyo magpa-deliver, i-chat nyo lang ako. Ang gawin nyo lang, i-chat nyo ako sa aking Facebook page, o kaya sa YouTube, di ba? Ang sabihin nyo lang yung pangalan nyo, yung address ninyo, kasama po yung barangay para madali itong ma-deliver kung nakalagay yung kung saan barangay kayo nakatira.
Tapos, isulat nyo rin yung cell number. Kasi pag malapit na yung rider, tatawagan kayo na sabi, parating na yung order nyo. Cash on delivery ito, pero i-charge po sa nyo ang shipping fee. Ang activated charcoal po natin ay maitim na pulbos. Galing ito sa kahoy o kaya baon ng niyog. Ito po ay ginagamit na sa medisina. Maraming taon nang nakakaraan. Meron siyang antibacterial properties. Ito po ay nakakalis ng pamamaga. Nakakatulong po ito sa yung food poisoning. At saka ito po ang ating activated charcoal pagka na overdose ka sa gamot, tapos niyan na over ka sa inom ng alak, yung hangover pampapigil yan. Kaya pang-control ito ng diarrhea, no? Nakakaginhawa ng kabag, bloating, at sumisipsip ng gas at toxin sa bituka. Kaya nagpapabango din ito ng hininga. Sumisipsip ng bacteria at toxin sa bibig, nakakatulong tanggal ang bad breath mo. Yan. So kung kayo po ay high blood, inuulit ko po, huwag kayo manigarilyo. Kasi pag naninigarilyo ka, ang sigarilyo, nagpapasikip ng ugat dahil doon sa nicotine. Lason yan, pagsikip at tumitigas yung ugat mo. Nahirapan ang dugo mo na dumaloy. Kaya ka high blood, yung daloy ng dugo mo, nahihirapan. Tapos, pag naninigarilyo ka, bumibilis ang tibok ng puso mo. Dahil nga doon sa nikotina, yung nicotine sa sigarilyo, nagpapatas ng tibok ng puso mo, nagdadagdag ng stress sa puso mo. Tsaka bumababa yung oxygen mo sa dugo. Yung carbon monoxide, nang galing sa sigarilyo, nababawasan yung dami ng oxygen na dala ng dugo mo. So, nahirapan ang puso mo na mag-pump ng dugo ng mahusay. At saka pag naninigarilyo ka, tatas yung platelets mo, ito'y lalapot. Kaya magdidikit-dikit yung yung platelets mo, magdudulot ito ng blood clot, maaaring humantong sa atake sa puso or stroke. Huwag ka ring iinom ng alak, magpapatas ng presyon ng dugo yan. Tama po, pag umiinom ka ng alak, may epekto po yung alak sa presyon ng dugo natin. Pinapabilis ang tibok ng puso. Tapos, pagka tumaas ang tibok ng puso mo sa matagal na panahon, masisira ang puso mo. Hihigpit yung daloy ng dugo mo kasi yung alak, pinasisikip niya, pinahihigpit niya, hindi na nagiging flexible. Kaya nahirapan dumaloy ang dugo ng maayos. Kaya, at saka isa pa, ang alak, pampaihi, diuretic. Kaya pag ihi ka ng ihi at masyadong maraming tubig ang mawala sa katawan, lalapot ang dugo mo, tataas ang presyon ng dugo mo. Kaya kailangan po kayo pong mga high blood, magpareseta kayo ng gamot sa doktor nyo. Ang gamot ay dapat bahagi ng paggagamot sa mataas ng presyon ng dugo. Pagbabago ng iyong lifestyle, no? Kailangan, bukod sa pagpapayat mo, sa pag-exercise mo, tamang pagkain mo, pag-inom mo ng tubig, kailangan mo pa rin ng gamot na reseta ng doktor, lalo na kung may edad ka na, lalo na kung nasa senior citizen ka na, di ba? Ang gamot kasi tumutulong para ma-relax yung daloy ng dugo, panlaban sa high blood at saka stroke. Maiwasan mo yung komplikasyon kasi pag mataas ang presyon ng dugo mo, pwedeng ma-damage yung kidney mo, pwede kang may stroke, masakit sa bato, at magkakaroon ng komplikasyon nito. Kaya nga po, pagka high blood ka, pwede kang magkasakit sa puso. Kaya marami pong dinadialysis na pasyente, epekto ng high blood nila. Lalo na po pag ang high blood mo, umaabot ng 170/110, gano'n, di ba? Delikado po yon. Meron tayong supplement na calcium, magnesium, mahalagang mineral ito para manatili yung malusog yung buto natin. Hindi lang po yung puso natin ingatan natin, pati yung mga buto natin, pati yung kalamnan natin, di ba? So, pag mahina yung buto mo, di ka na makakatayo. Pag mahina yung kalamnan mo, di lambot-lambot ka na lang. Kaya para mapalakas ang buto at kalamnan mo, meron kang calcium magnesium para ma-relax yung kalamnan mo, pumipigil sa pulikat. Maiwasan po yung pag tumatanda na tayo, yung buto natin humihina, nagkakaroon ng osteoporosis, naninipis yung buto. Kaya konting aksidente, nabibiak yung buto natin para maiwasan yung
panganib sa fracture, panatilihin natin na matibay yung buto natin, panatilihin natin na malakas yung ating mga muscle. Para mag-function ng ating muscle at buto, magtutulungan po yung calcium, magnesium. Kaya para sa mga kabataan din, ang calcium ay pangunahing mineral para tumibay ang buto mo. Kailangan po may sapat na calcium ang mga lumalaki para ma-develop yung buto mo na malakas. Kasi pagka madali ka magkaroon ng osteoporosis, batang-bata ka pa lang, nirarayuma ka na, yung nagdadalaga, binata. Para maiwasan mo yung future na pinsala sa buto at kalamnan mo, lalo na po pag yung babae nanganganak, mihina yung buto, no? At kaya tumutulong din po yung calcium magnesium sa tumulong sa ma-regulate yung pattern ng tulog at saka ma-relax ang iyong muscle. Kapag relax yung muscle mo, madali kang makatulog, mahimbing ang tulog mo. Ang calcium magnesium din, merong impluwensya yan sa brain. May kinalaman kasi sa pagtulog mo yan. Yung mga neurotransmitter, ma-regulate yung regular na tulog. Nababawasan din yung stress. Kapag meron kang calcium magnesium, may kaugnayan yan sa stress and sa anxiety. Kung meron kang sapat na magnesium, bababa yung stress level mo. Gaganda po yung tulog nyo. Kaya ngayon, inuulit ko po, kung kayo po ay high blood, kabilang po talaga yung tamang pagkain, tapos yung tamang tulog, at saka yung mga reseta ng doktor. Huwag nyo kalimutan na magpa-check up kayo palagi. Kasi po, merong komplikasyon ang high blood. Kasi pagka pinabayaan mo yan, pwede kang mabulag, mayroon kang maputukan ng ugat sa mata, pwede kang may stroke, magkaroon ng Alzheimer disease, pwede kang ma-damage yung kidney mo. Kaya kailangan po, inuulit ko, pag merong niresetang gamot ang doktor, huwag niyong ititigil na walang pahintulot ang doktor. Diba? Huwag mong biglang itigil yan. Magkakaroon ka ng komplikasyon. Kailangan po, sundin mo lagi ang tagubilin ng doktor mo. Kung ano man ang nireseta niya sa'yo, ay sundin mo. Kailangan po nito kasama ng mga herbal supplement, katulad po ng pwede rin kayo mag-take ng bawang, pampababa din ng BP yan. At saka mahalaga, lagi nagpapatingin sa doktor, regular na check-up, kasi ang regular na pagsusuri, ito po ay makakatulong para makatiyak ka na makontrol yan at saka maiwasan po yung side effect. Yung ang regular na pagsusuri, nagbibigay daan para maiwasan natin ng komplikasyon, no? Pagsubaybay sa epekto din ng gamot, kumuha ng gamot para sa heart mo, lalo na po pag ang heart mo ay pag ang blood pressure nyo, kahit na umiinom ka ng gamot, umabot pa rin ng 170, pa-check up ka na. Dapat ma-adjust yung gamot na iniinom mo. Kaya gano'n ka ba dapat kadalas magpasuri sa doktor mo? Kaya nga po, pagka nagpunta ka sa doktor, meron naman sasabihin ng doktor, sabi niya after 2 months, after 3 months, para controlled ang ating blood pressure, di ba? Kaya mahalaga po talaga magkaroon tayo ng regular na check-up sa doktor. Kaya wag nating baliwalayin. Kasi minsan tayo mga Pilipino, kung kailang grabe na, na-stroke na, na-heart attack na, dun siya nagmamadaling pumunta sa doktor. Ang omega-3 fatty acid po ay napatunayan maraming benepisyo to sa puso natin. Bababa ang presyon ng dugo. Ang regular na pag-consume ng omega-3 nakakatulong po sa pagpababa ng BP at saka yung omega-3 nababawasan din yung pamamaga at saka meron siyang anti-inflammatory properties, nakakabawas ng pamamaga ng daloy yun ng dugo at nakakatulong pagpababa ng BP. At saka po yung omega-3 nakakabuti sa function ng mga arteries, nagiging flexible ito at hindi ito magbabara. Kung gusto nyo pong magpa-deliver nitong ating mga product na to, i-chat nyo lang ako sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan, ipalamang pangalan nyo, address, CP number, at i-deliver po ng rider sa iyo, cash on delivery, i-charge po sa inyo yung shipping fee, no? Malaking tulong po na magagawa para sa inyong kalusugan.
Ngayon po, inuulit ko, ang kalusugan po ay kayamanan. Ang pera nahahanap. Pero oras na ang buhay ng tao, pag nawala yan, wala na pong kapalit. Huwag nating tipirin ang kalusugan natin. At saka isa pa, napakahalaga na free ka sa stress. Kasi marami pong naatake sa puso dahil po sa problema, yung kabalisaan sa buhay. Kasi lahat naman ng tao may problem eh. Lahat ng tao merong kinatatakutan, di ba? Kaya kailangan, bahagi ng buhay yan. Pagod, financial problem, family problem, ang daming problema. Kaya dapat makalmante tayo sa mga problema na yan. Kasi pag kakabaka-baka sa buhay mo, ayan, yung mataas na yung stress level mo, meron ka ng anxiety mo, may problema ka na sa puso. Kaya inuulit ko po, kaya napakahalaga yung pananampalataya sa Diyos. At saka pag nararamdaman yung nahirapan ka huminga, ka lang ng malalim. Inhale, exhale ka lang. Malaking tulong pong magagawa yan para sa kalusugan po natin. Para makalmante ang bilis ng tibok ng puso mo, no? Pero inuulit ko po, makakatulong po ito, no? At kailangan din yung lagi rin kayong humingi ng payo. Huwag yung babaliwalain yan, no? Kaya kapag meron ka nang nararamdaman sa katawan mo, agad-agad magpa-ECG ka, magpa-test ka para malaman nyo. Mag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel, Rose Alfonso. Click nyo po yung bell para updated kayo sa aking mga health topic. Ganun din po sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Please subscribe. I-click lang yung follow, like, and share. Dadako po tayo sa ating food for thought, Mark 4:40. Tinanong niya ang mga taga-sunod niya, bakit kayo natatakot? Wala ba kayong pananampalataya sa akin? So, pagka tayo po'y natatakot, kaya ang tanong ng Diyos sa atin, bakit kayo natatakot? Wala ba kayong pananampalataya sa akin? Kasi nakalagay po sa Isaiah 41:10. Huwag kang matakot, kasama niyo ako lagi. Huwag kayong mangamba, sabi ng, basahin niyo po yun, Isaiah 41:10. Huwag kayong mangamba. Ako ang yung Diyos niyo eh. Palalakasin at iingatan ko kayo. At tutulungan ko kayo. At hahawakan kayo ng aking kamang kamay ng katwiran. Kaya itong talata na yan, ay sabi niya, ba't ka natatakot? Wala ba kayong pananampalataya sa akin? Kaya nga po, ang mga disciple niya, pag nakakaranas, natakot sila sa malakas na bagyo sa dagat ng Galilea. Sa gitna ng kaguluhan na yan, mahimbing pa ang tulog ni Jesus. Kaya ginising siya, punong-puno sila ng takot, nangamba sila. Kaya sabi ng Panginoon sa kasinaway sila, bakit kayo natatakot? Kasama niyo ako, nandito rin ako sa bangka. Wala ba kayong pananampalataya sa akin? Sabi niyang ganon. Kaya nga po, ito isang verse na dapat nating panghawakan kung tayo po ay may kinatatakutan sa ating buhay. Turn your eyes upon Jesus, no? Tingnan natin sa mga pagsubok para managumpayan tayo. Hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng kaduwagan, kundi kapangyarihan. Kaya nga po, si Jesus, sa pamamagitan po ng ating pananampalataya, ipinapakita ni Jesus ang kanyang kapangyarihan na tayo po ay kanyang ililigtas. Magandang gabi po, nawa pagpapala patnubay ng Diyos ang sumatin, and God bless us all.